Hindi naman nila sinabi na kung sinong presidente ang nangako sa kanila niyan, pero meron daw presidente na nangako. Definitely hindi si PRD. Kasi so sabi din naman ni Marcos hindi siya. Ngayon, gumawa si Rigoberto Tiglao ng column sa kanyang space sa dyaryo at sinabi niya na ang nangako daw ay si Erap Estrada. Yun daw ang nangako. Kung hindi natin kung inyo pong maaalala, si Presidente Erap po yung nagbigay ng instruction para isadsad yung bulok na sabi kesa palubugin yan kasi ganun ang ginagawa sa mga barko na mga luman-luma. Ginagawa pinalulubog yan. Pero sabi, kesa ilubog mo yan, isadsad mo na lang doon. Parang yan na yung magsisilbing bagon natin. Galing pa nga ni Erap nun. So, pinasadsad yung barko na yan doon intentionally. Tapos, nagkaroon na tayo doon ng outpost, ika nga. So, yun yung hinahatiran ng mga pagkain, gasolina, inumin ng mga sundalo na ito na binomba ng tubig. Now, tingnan natin yung balita na yan. Pinabulaanan ng kampo ni dating Pangulong Erap Estrada ang alegasyon ng nooy tagapagsalita ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Rigoberto Tiglao, si Erap mismo ang nangakong aalisin ang isinadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At yan po ang kinutukan ni Chino Gaston. Kasunod ng pambobomba ng tubig ng China sa mga bangkang magdadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ang pag-ungkat ng China sa umano'y pangako ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre, sa ngayon, tila walang nakaalala na may ganyan nga. Pero kung meron man, if there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Pero meron daw ganyan. Sabi sa kanyang kolom ni Tiglao, ang nooy presidential spokesperson noong Pangulo pa, si medyo delicates to. Delicates to kasi, paano kung meron talaga? Tapos paano kung merong, halimbawa, pinirmahang kontrata, tinitingnan lang ng China whether tao ba tayong kausap? Paano kung meron talaga? Tapos, sabi ni BBM is, for example, there is an agreement. Even if there is an agreement, I will rescind. So, medyo parang breach of contract yun, di ba? Diba. Pwedeng ganun yun eh. So, medyo delikado yun. Delikado yung statement na yan ni PBBM. But, tama lang din, in a sense na kailangan mong ipagtanggol yung mo. Kailangan mong ipagtanggol yung soberanya mo. Yung mga, tawag dito, yung iyong border, yung iyong lupain, yung iyong pag-aari, kailangan mo ipagtanggol. So, napakatapang nung sagot na yan ni PBBM. Pinakamatapang na sagot niya yan in a while. Gloria Macapagal Arroyo, si dating Pangulong Joseph Estrada raw, ang nangako niyan noong 1999. Bagaman verbal daw ang pangako, makikita raw ito sa ilang dokumento tulad sa isang official memoranda na hindi na natin ipapakita at ide-detalye. Nako, delicates nga talaga ito. Dahil confidential ayon mismo kay Tiglao. Pero ayon sa kampo ng dating Pangulo, she cannot remember that anymore. Former Senator and former Defense Secretary Orly Mercado, he confirmed that there was no agreement or promise to the Chinese government. I think it is quite illogical for me if former President Estrada instructed to station BRB Sierra Madre and at the same time commit that he's going to remove the ship at anytime. I do not know where former Ambassador Tiglao got that information. Nauna nang sinabi ni dating Defense Secretary Orly Mercado na wala siyang alam na usapan o pangako ng Administrasyong Estrada na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala matagumpay. Pero magaling yan si Rigoberto Tiglao. Napakahusay din ng intel niyan. Naman nakapaghatid ng supply sa Pag-asa Island ang BRP Cabra at BRP Malab. Hindi, tama, Janet Maslowski. Binabasa ko yung mga column niya. Ang haba lang. Ang haba tsaka masyadong mataling na haga. Pero pina-follow ko yan. Magaling talaga yan si Rigoberto Tiglao. Minsan nga, against na sa opinion ko yung sinasabi niya, pero napapabilib pa rin niya ako. Mahusay yan.
O mga talagang magagaling yan. Abrigo na walang naranasang pangaharang. Ito'y kahit noong Biyernes ng gabi, may namataan daw na 21 Chinese fishing militia ships na pumalibot sa BRP Cabra sa Automatic Identification System o AIS data ng American security analyst na si Ray Powell. Ang sitwasyon ngayon sa Ayungin ay hindi na ganun kadami ang China Coast Guard na nagpapatrolya sa vicinity ng Ayungin Shoal. Dahil na-expect nila, wala pa namang resupply mission na mangyayari. Malayo yan sa sinapit na mga pagsusupply sana ng BRP Sierra Madre nitong August 5 na hindi pa natutuloy. Muli namang iginit ng China na bahagi ng China ang Ayungin. The Philippine side. Oy, pero anong alam nyo, yung ito daw talagang ganitong bombahan ng ganyan, nangyayari daw talaga yan dyan sa dagat. Alam naman na daw nila yan. Pero sana nga daw, sabi, ang gawin daw ng Pilipinas is i-equip din. I-equip din tayo ng magandang pambomba ng tubig. Para pag binomba tayo ng China ng tubig, bombahin mo din sila ng tubig. Kasi magpasalamat tayo, tubig ang binomba sa atin, hindi missile. Di ba kung missile yan, nyari tayo. Pero tama yun, pag binomba tayo ng tubig, bombahin nyo rin. O magbaho kayo ng mga water gun, pagbabarilin nyo ng mga water gun yung mga yan para makabawi man lang tayo. Insisted on transporting construction materials to the grounded vessel for overhaul and... Ay, sabi ni J.M. Lord, nabudol ni BBM yan si Tiglaw. Hindi, si Tiglaw actually, may mga policies ni BBM na okay siya. Meron din siyang mga policies na ayaw niya. Patas yan, patas yan. Reinforcement with the intent of permanently occupying Zhenghai Rift. The above is the cause of this incident. Muli rin nilang iginiit ang bilateral talks o pag-uusap lang ng China at Pilipinas sa issue. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Department of Foreign Affairs. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras.